Mga kwento ng buhay, mga kwento ng pag-ibig, maririnig dito sa Brigada Loveline. Brigada Loveline sa Brigada News FM. Dear Ate Esther, kumusta ka? Maayong hapon gid sa imo kag subuman sa tanan nga nagapamati sa programa. Tawgalang ako sa pangalan nga Lovely Ann, 22 years old. Single but not anymore available. Nagapuyo ako diri sa Barangay Morales, Coronadal City. Kag pareho sang iban, may problema man ako nga idangop sa imo para matagad mo man ako sang laygay. Ginasiling ko nga single but not anymore available. Tungod may ka-live-in na ako for more than 2 years na. 19 years old pa lamang ako sadto. Sang ginbaton ko ang nagpangaluyag sa akon nga office mate ko. Itago gid lamang naton siya sa pangalan nga Jerome. Sang nagtrabaho ako, Ate Esther, bilang on-the-job trainee sa ginatrabahuan ni Jerome, na love at first sight gid ako sa iya. Ang puso ko'y tanging sa'yo, magpakailan pa man, para sa'yo lamang. Ang puso ko'y tanging sa'yo. Ate Esther, mabuot si Jerome. Wala sang bisyo nga malain. Palangga niya ako. Kag sa ginapakita niya nga concern, kag kaayo sa akon sadto, Ate Esther, nahulugid ang buot ko sa iya. Gani ginbaton ko siya. After 4 months nga nagkarelasyon kami, ginpakilala niya ako sa pamilya niya. Oh, kay sarap, sarap namang damhin, pagmamahal na ubod ng lambing. Ito'y ngayon lang nadama ng puso ko't damdamin. Ate Esther, accepted man ako sang iyang family. Tubtub nga nagdesisyon kami nga mag-upod nga duha. After 3 months nga nagaupod kami ni Jerome, nag-transfer ako sang akon ginobrahan. Kay bawal sa ila kompanya ang magkatrabaho nga mag-asawa o kung may relasyon. Pero wala kami sa nangin problema. Tungod palangga gid namon kag ginahigugma gid ang isa kag isa. Dahil ikaw lang ang tunay at huling pag-ibig, sa piling mo'y walang ligali. Ika'y nag-iisa sa aking buhay. Ate Esther, ang problema ko gid lamang subong hindi ko maintindihan kung seryoso sa Jerome nga himuon nga legal ang amon pag-upod. 2 years na kami nga nag-live-in pero wala siya sang plano nga magpakasal kami. One time, ginestorya ko siya bahin sini. Pero ang saling niya, maghulat lang daw ako kaya dapat planuhan namon sa maayo ang pagpakasal. Ginpaintindi ko sa iya, Ate Esther, nga ang ginikanan ko, nagapamangkot na kung saan o kami magpakasal ni Jerome. Nakibot gid ako kaysang ginmuno ko ini sa iya. Ang sabat niya sa akon, wala daw problema nga magpakasal kami. Pero magpakasal lang kami kung magabusong na ako.
Adi Esther humalin sang ginsiling ini ni Jerome sa akon. Daw hindi na ako mapahimutang. Nakabatsyag na ako sang kahadlok. Nahadlok ako nga wala sang matabo nga kasal. Tungod sa 2 years na namon nga pag-upod, wala gid kami gingrasyahan sang anak. Tani, mabuligan mo ako, pinaagi sa imo advice, Ate Esther. Palangga ko gid siya, kag hindi ko mabaton kung madula siya sa akon. Hindi ko kayang iwan ka, hindi ko kayang iwan ka, pagkat dito sa puso ko'y talagang mahal kita. Pero nahibalaan ko, Ate Esther, nga sala ang ginhimo naman. Nga nagaupod kami, nga hindi kami kasado. Pero ano bala ang dapat ko nga buhaton, Ate Esther? Kay wala gid sa plano ni Jerome nga pakaslan ako. Amo ini ang problema ko subong. Kag ginadangop ko ini sa imo, Ate Esther, para mahatagan mo man ako sa nagakaigo nga laygay. Thank you very much sa pagbasa mo sang akon sulat. Ang nagpadala, Lovely Ann, sang Barangay Morales, Siyudad sang Coronadal. And I love you so. The people ask me how I've lived till now. I tell them